nagkatibol-tibol upang pag-usapan ang isang debate na pinamagata, ang computer games ba ay nakabubuti sa ating kalusugan. Dati atin na itong napag-usapan. Ngunit ngayon, atin itong ilalagay sa isang debate upang mas malaman ng ating mga kaklase o ng inyong mga kaklase kung ano talaga ang mas nakabubuti sa katawan ng isang bata. Ang computer games ba o ang paglalaro ng natural na ginagamit ang katawan. Okay. Bago mag-umpisa ang ating debate, tatawagin ko muna si Jennifer Racho na siya ating moderator ngayon. Siya ang mag-introduce sa mga membro ng mga magdidebate at sa mga judges. Maraming salamat po sa iyo, Dina Duzon. Ako po'y nagkalak na naririto po tayong lahat para sa debate ito. Ngayon, pinatawagan ko ang mga positibong grupo na pinangungunahan ni R.G. Nathaniel Pactol at sinusundan ng kanyang mga kagrupo na sina Chester W. at sa Joy Lopez at Lorraine B. M. At ngayon din po, tatawagin ko rin po ang mga kalahok sa mga negatibong grupo na pinangungunahan ni Maria Costala Iting at ang unang tagapagsalita na si Christian Camino at ang susunod naman ay si Jay Cabande. At ang ating pang-apat na tagapagsalita na si Sheena Mitch Valoria. At ang susunod na naman po ipapakilala sa inyo ay ang ating mga hurado na si Bernadita Agodon ng ating principal assistant. At ang ating punong inampalan na si Gina Les Simense. At lalong na rin po si Ma'am Ira. Sa bawat pangkat ay pinibigyan ng 2 minutong pribilehiyong makapagsalita tungkol sa kanilang nais na ipapahayag. At sa debate ito rin po, meron din po tayong timekeeper na pinangunahan ni Suzanne Marie S. Rubias at Eliza Misay Samplo. Itataas po nila ang kulay verde na nagpapahiwatig sa pagsisimula sa pagsasalita ng ating mga tagapagsalita. At kulay dilaw naman po kung mayroon pa 15 seconds na natitira. At kulay pula naman po na nagpapahiwatig rin na tapos na ang 2 minuto ibinigay para sa ating mga tagapagsalita. Naiintindihan niyo po ba ang mga pinasasabi ko? Bago po natin simulan ang mga debate ito, bigyan po natin muna sila ng isang masigladong palakpakan. Ngayon, simulan na natin ang mga debate ito. Magandang araw sa inyo lahat. Sasabihin ko kung bakit dapat piliin ang computer games. Masayang laruin ang computer games dahil hindi na tayo kailangan pang humanap ng kaibigan para maglaro kayo at nakaupo lamang tayo at maaari din tayong maglaro ng mag-isa. Sa computer games, kung matatalo tayo ay pwede pa natin itong ulitin at babalik sa simula. At kung mananalo naman tayo sa laro ay meron tayong makukuha at kadalasan meron rin tayong makukuha kung pangilan tayo sa laro. At pwede rin tayong makapili ng gusto nating laro. At sabihin ko naman, the best talaga ang computer games. Yun lang. Sinasabi niyo na pwedeng laruin ang computer games na mag-isa. So parang pinapahiwatig ninyo sa amin na gusto niyo walang kaibigan at walang kalaro. Iyon ba ang inyong pahiwatig? Oo, kasi kadalasan naman, kung meron tayong kaibigan, kadalasan makikipag-away pa tayo sa ating laro. Yun lang.
gamit nyo. Ang pangalawa, magsasalita sa negatibong pangkat. Hindi masaya na gawin ang computer games dahil ito ay magkasasama sa ating paningin. Kaya kung malaro ng computer games, nakaka-addict ito at ito rin ang dahilan kung kaya hindi tayo natutulong sa ating mga magulang. Hindi tayo maaaring maglaro ng computer games dahil ito ay hindi makabubuti sa ating katawan. Oo nga, maraming laro ang computer games, pero ito ay hindi makabubuti sa ating pag-aaral. Yun lang. Pagpatuloy niyo pa ba ang paglalaro ng gamit ng katawan ay patuloy naman paglalaro ng computer games na kung maglalaro kayo ng larong lahi, wala namang sasali sa iyo dahil kadalasan namang ng mga bata ay nasasanay na sila sa mga computer games. Yun lang. Oo. Kasi ito ay bahagi ng ating kultura. Paano naman ang ating kultura kung wala namang makikisali sa inyo? Wala nang mga bata dito na may alam pa sa mga larong lahi. Ngunit ito ay nakakabuti sa ating kalusugan. Kailangan madalagan natin ipagpatigil ang larong natural kung hindi naman talaga nakakabuti ang computer games. Paano nyo masasabi na hindi nakabubuti ang computer games na daliri lang naman ang ginagamit ito? Hindi katulad ng paglalaro ng gamit ng katawan. Maaari pa tayo magpawisan na makakuha ng sakit na pulmonya. Ang computer games, sa pamamagitan ng paglalaro nito ay makakatagal ito ng paglalaro. At ito ay makakasira sa ating paningin at sa ating likod na na ang ating buto at resistensya ay hihina na lang at magiging malnourished tayong mga bata. Sa paglalaro ng larong lahi, meron ding mga pagkakataon na ma-aksidente tayo at tayo masusugatan. Ang computer games ay ang saya-sayang laruin, lalo na kung wala kayong gawain sa iyong bahay. Maliban na lang kung mayroon kayong computer. Kung wala naman, pwede naman kayong pumunta sa kapitbahay na may computer shop. Kung wala naman talagang magawa, bakit hindi na lang magtulungan, hindi na lang maglinis ng bahay, hindi na lang mag-aral? Kailangan ba talaga maglaro ng computer games? Ano ba ang pinagdidibatihan natin dito? Ang pag-aaral o paglaro ng computer games? Ang pinagdidibatihan natin ay ang computer games. Ang computer games ay nakakasama sa ating kalusugan, kaya hindi natin ito pwedeng laruin. Ang sabi ni Esa Joy ay pwedeng maglaro ng computer kung wala naman ay pupunta na lang sa kapitbahay. Pwede naman tulungan mo ang iyong inay sa paggawa ng gawaing bahay. Ipagpapalit mo ba ang paggawaing bahay kaysa sa computer games? Ano bang didebatihin natin? Yung paglilinis o computer games at sa larong lahi? Ang sabi niya, ang pinagdidibatihan natin ay ang computer games. Bakit ba kayo todo sa paglalaro ng computer games? Dahil ito ay nakaka-addict sa mga bata. Hindi naman ito nakaka-addict sa mga bata kung hindi pasusobrahan ang paggamit ng computer games. Hindi kami sangayon dahil ang computer games ay panganib para sa mga bata. Tulad natin, there are many causes of it. Una ito, nagiging sakit ng ulo, paningin, agresibo at galit. Pangalawa, ito ay hindi kapag ipagkinabang, nag-aaksaya ka lang ng oras. Pangatlo, ito ay nakakasira sa ating kalusugan, ay nagiging malnourished ang mga bata dahil mahina ang resistensya. Pang-apat, ang edukasyon maraming na-addict imbis na papunta sa paaralan, dumadalan sa computer shop.
Paano natin masasabi na masama ang paglaro ng computer games? Mas masama ba ang maglaro ng indoor playing or outdoor playing? Mas malaki ang tendency na maaksidente ang bata kapag naglalaro ng outdoor playing. Mas maganda laruin ang outdoor playing. Kahit na maganda ang outdoor playing, ito naman ay delikado. Pero mas maganda para sa amin dahil kapag naglalaro ka ng outdoor playing, ito ay nag-exercise sa ating katawan. Paano naman kung masasagasahan tayo o may mangyayaring aksidente? Hindi naman tayo maglalaro sa daan. Ayaw ko maglaro ng computer dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Isa pa, ito rin ang dahilan kaya ang mga bata ngayon ay matatamlay dahil mahina na ang kanilang resistensya dahil sa sobrang kaalikan. Yun lang. Kahit maglaro naman kayo ng larong lahi, wala na din sasali sa inyo dahil ang mga kabataan ngayon ay nasasanay na sa paglalaro ng computer games dahil lumalago na ang ating makabagong teknolohiya. Pipilitin namin silang maglaro ng larong lahi. Kasi ito naman talaga ang nakakabuti sa amin. Eh ano naman ang kasamaan ng katawan kung hindi ka masaya? Kasi ang papalit pa namin ang kasiyahan kaysa sa computer games dahil ang computer games ay ginagamit na naman ngayon sa mga malalaswang video ng mga kabataan. Kaya dapat nang itigil ang computer games. Eh pwede naman tayo makakuha dito ng mga aralin eh. Ano bang pinagdidebatehan natin? Ang aralin o ang computer games? Ang computer games nga, pero katulad ng Creeper, pwede tayong para na itong laro. Ngunit hindi naman talaga lahat ng naglalaro ng computer games ay ginagamit ito ng tama. Ginagamit ang iba nito sa pag-scam. Ating ididebate ngayon ay tungkol sa computer games. Ngunit bago ko simula ng aking talumpati, gusto ko munang mapakilala. Ako nga pala si Maria Costala Iting. Ako po ang nangunguna sa negatibong grupo. At gusto ko munang batiin ang lahat ng isang magandang umaga, lalong-lalo na sa ating mga hurado. Ang computer games ay nakaka-addict, nakakasira sa ating buhay, pag-aaral, pamilya at kinabukasan. Yun ba ang gusto mo sa inyong buhay? Nasasabi nga masayang laruin ang computer games, ngunit nakakatamad ito. Hindi naman ito bagay sa ating mga kabataan na maglaro kasi bawal talaga ito. At saka, sinasabi na ang computer games ay pwedeng laruin mag-isa. Kailangan ba talaga na maglaro mag-isa? Di ba talaga kailangan ng mga kaibigan? At last, para sa akin, ayaw kong maglaro ng computer games. Mas tama naman yata ang paglalaro ng natural isama ang computer games. Kasi ang computer games is not good for the children, the family, the health, and for our future. So, dapat natin ipapatigil ang computer games. Yun lamang. Naapektuhan ba ng computer games ang ating kinabukasan? Bakit nabanggit mo ang future sa paglaro ng computer games? Nabanggit ko ang ating kinabukasan sa computer games kasi paano kung palagi tayong maglalaro ng computer games, hindi tayo makapag-aral. At kung hindi tayo makapag-aral, hindi tayo makahanap ng trabaho. Paano ang ating kinabukasan? Bakit napunta kayo sa usapang trabaho? Ang ating paksa ay ang paglaro ng computer games. Bakit napunta kayo sa ating kinabukasan at sa ating mga trabaho? Naapektuhan ba ng computer games ang ating pagtatrabaho?
Oo, at saka bahagi ito ng ating pinagdilibatihan ngayon na computer games. Kasi ang computer games ay hindi talaga nakakatulong. Kung magtatrabaho tayo, paano tayo makapagtrabaho kung palagi na lang nagpo-computer games? Di ba makakatulong naman sa ating utak kung, di ba, meron namang makukuha kayo sa computer games, ha? Meron nga tayong makukuha sa computer games, ngunit hindi naman lahat at makukuha. Pwede naman tayong makakuha ng karunungan galing sa mga libro. Sa paglaro ng computer games, maaari kang matuto maglaro ng computer dahil ngayon ang mga trabaho ay nagagamit na ng computer. Lahat ba talaga ng trabaho kailangan ng computer? Hindi lahat makukuha sa libro ang pag-aaral. Sapat ba ang computer sa atin ngayon? Oo, dahil sa computer ay makakuha ka ng mga leksyon. Computer games nga, di ba, ang ating pinag-uusapan, hindi yung mga aralin. Oo nga, computer games. Pero, ang ibang laro ay pwede nating sa ibang laro ay makakuha din naman tayo ng mga leksyon eh. Sige. Marami tayong napag-usapan tungkol sa mga computer games at sa laro ng lahi or mga natural na mga laro na lalaro natin sa labas. So, tinatawag natin outdoor games. Pareho naman ang dalawa na meron tayong makukuhang kabutihan. Sa computer, marami tayong research na magagawa. Okay, makakapag-research tayo sa computer. Maaari tayong maglaro na tayo lang mag-isa. Okay, di ba? Pero maaari din naman tayong maglaro sa computer na kahit hindi lang ikaw mag-isa, mag-invite ka ng mga friends mo na maglaro kayo, di ba? Gusto nyong ibig nyong sabihin. Ngunit doon din sa laro ng lahi or sa natural na games, outdoor games na ginagawa ninyo, mas na-enjoy kayo. Kasi involved kayo ng mga friends nyo kapag kayo'y naglalaro. At kung minsan, meron kayong mga natutunan na hindi nakukuha din sa computer. Kasi meron yung closeness ninyo sa mga kaibigan ninyo. At saka na-exercise pa yung katawan ninyo. Kasi kapag pinapawisan ng tao, lumalabas yung mga masasamang Okay, mga masasama, mga sakit na nasa loob natin na lumalabas kapag tayo nag-exercise sa labas. At saka kung kahit tayo naman ay naglalaro sa labas, kailangan isipin din natin ang ating kaligtasan. So, hindi dapat maglaro sa daan, sa may kalsada, hindi kayo maglalaro. Meron naman tayong ground na malaki dito sa school natin. So, paano tayo dito maglaro? Kahit kayo nga ay gusto din ng outdoor games, minsan gusto nyo rin naman maglaro sa computer kasi yun ang in ngayon. Sa mga bagong panahon, kailangan natin ang computer. So, both sides. Hindi pwedeng puro computer lang ang gagawin natin. Hindi rin pwedeng puro laro lang sa labas. Kasi dapat pair. Pares siya para marami tayong matutunan. Kasi kung maglalaro kayo, ano na rin? Dapat pantay-pantay ang paglalaro. Maglalaro kayo sa labas para makikilala nyo yung mga kapitbahay nyo o mga kaibigan nyo. Pwede rin kayong mag-computer. Okay? Nais kong batiin ang congratulations sa dalawang panig. Magaling ang nagawang debate sa dalawang panig. Ito lang ang komento. Una, ang issue ay ang computer games ba ay nakakabuti sa ating kalusugan.
ang dapat ninyong gawin, unang-una ay ipapaliwanag kung ano ang dapat o ibig sabihin ng salitang kalusugan. Paano ito makakamit? No? Dahil yun ang nakasaad sa issue o sa topic, no, subject ninyo. Napaka one-sided ang issue, di ba? Nakakabuti sa ating kalusugan. So, para bang ano ba yun? Paano ba yun i-express sa Tagalog? Marami na kayong sinabi tungkol sa computer, ngunit very little ang na-mention about kalusugan. Pero, meron namang isa sa inyo ang nakabanggit sa salitang exercise, na kung saan malapit yon sa kalusugan. Ngunit, hindi masyadong naipapaliwanag kung bakit kailangan mag-exercise ang isang tao. Dahil ang kalusugan ay hindi naman makukuha sa paglalaro lang. Maraming pwedeng pagkukunan upang ang isang tao ay magiging malusog. Kung kaya, dapat meron isa sa inyo, lalong-lalo na sa negative, ang pagpapaliwanag kung ano ang kalusugan at paano ito makakamit. So that merong ma-establish na argumento, batayan, upang makakonekta kayo sa computer, sa computer games. At nabanggit din ninyo ang natural na mga laruin. Wala naman yun doon sa proposition, no? Wala doon. Pero nabanggit ninyo. Pwede yun na ang pagbanggit ninyo sa mga natural na mga laruin o mga laro na Filipino games na nag-involve ng physical activity, pwede naman yun. Basta napaliwanag ninyo ang salitang kalusugan. At masuportahan ninyo ng argumento bakit kailangan merong physical activity. Hindi masyadong ma-establish kung bakit sa negative side, bakit masama ang paglalaro ng computer games. Hindi masyado. Dahil hindi ninyo nabanggit bakit kailangan sa isang bata o sa isang tao na may physical, may kilos dapat. Okay. Ngunit, I salute, no, to all of the speakers. Kahit na limitado ang inyong mga argumento, ngunit ang effort na ibinigay ninyo upang magiging successful ang activity, ang debate, ay saludo na ako, no? Saludo ako sa bawat isa sa inyo. Okay, siguro may idagdag si Ma'am Ira at si Ma'am Deb. Okay, sige. Magandang umaga sa lahat. Sa mga tagapagsalita na bawat panig sa negatibo, isang ayon sa computer games, at saka sa positibo na talagang okay ang paglalaro ng computer games. Okay, ito lang ang napupuna ko. Merong mga idea sa positibo na talagang pinaninindigan nila na talagang ang paglalaro ng computer games ay talagang okay na ngayon at nakakabuti sa bawat bata kasi in daw ngayon. In. At yun ang uso, di ba? So mahilig tayo sa uso, mahilig tayo sa trending. So, masaya ako para sa kanila kasi ginawa nila ang mga bagay na dapat nilang panindigan
And then talagang para sa akin, nagre-research, ano yun sa Pilipino? Talagang siniliksik. Tama ba yun? Ano yun? Sinasaliksik. Okay. And then dito naman sa negatibo, they are trying their best. Okay. Kahit talagang meron din silang paninindigan na talagang hindi tama na ang paglalaro sa computer ay nakabubuti, they are really trying their best to prove na hindi talaga okay. Kahit medyo, yung sabi ni Ma'am Lisel, may mga punto na talagang kulang sa, sabihin natin kulang sa pansin, kulang sa pagpapalago ng argumento. Pero sa sumang total, masaya ako sa mga ipinapakitang kilos sa mga batang ito kasi talagang may kakayahan silang magbigay ng kanilang sariling opinyon, kaisipan tungkol sa bagay-bagay. In other words, ang mga batang ito ay talagang lumalaking nagiging mabuti in terms of sa pag-isip or sa academic. And then, I'm sure, makinig kayo, balang araw, meron kayong mararating. Okay, nagsimula sa maikling debate, pero balang araw, in the near future, ang mga batang ito at lahat tayo kayong nakikinig ay meron kayong mararating mula sa kanilang mga pinagsasabi. Okay, maraming salamat. At andito si Ma'am Nadette para sa karagdagang komento or pagpupuna and a lot more. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang masasabi ko sa positibong panig ay lahat sila ay magagaling at sa negatibo naman ay magagaling din. Lahat ng mga opinion ay pinapractice o pinag-aaralan. Now, ang masasabi ko sa computer games, sa panig na positibo, na ito ay nakakabuti, di ba? Kasi at kumbaga, hindi lang nasa computer, kundi pwede rin sa cellphone. Di ba? Hindi nyo na computer games, ang mga games ay nasa cellphone na. Oh. Nakakabuti yan dahil nakakaaliw. Ano pa? Okay, nakapaglaro ng mag-isa. Okay, iwas aksidente. Now, dito naman, ang nakukunan nila na hindi daw mabuti ang computer games. Now, masasabi ko na sa opinion nyo ay negatibo kayo sa panig nila. Now, para naman hindi manegatibo, kailangan na magkaroon ng schedule. Kung kailan ka maglalaro, dahil estudyante pa kayo. Ano ang unahin nyo? Pag-aaral o laro ng computer? Oh, yun So, masama ang paglalaro ay hindi na tama. So, kailangan na magkaroon ng schedule kung kailan maglalaro ng computer games para hindi kayo mag-ignorante. No? O, yun lang. Thank you. Dito, mayroong idideklara ng panalo at kahit kayong lahat, no, sa pag-perform ninyo, kayong lahat ay panalo na. So, idideklara lang namin ang best sa bawat grupo. Okay, best speaker, best debater. Ang best debater ay siyang naglalahad ng argumento, no? Naglalahad ng rason, naglalahad ng facts. Mga katotohanan, no? Suportado ng mga katotohanan. Okay, totoong mga ideya.
Sa negative side, ang best debater ay si Cristala. Okay, palakpakan natin si Cristala. Sa affirmative side naman, ang best debater ay si Chester. Okay, palakpakan natin ang dalawa. You're very promising, no, to be improving in communicative skill. So, congratulations. Ngunit, meron din isang magaling din sa pagbigay ng kanyang rason. Nais ko pong banggitin ang pangalan ni Sheena sa negative side. Si Sheena, may clear lang ang kanyang paglalahad, ngunit punto por punto, no? Malaman ang kanyang paglahad sa kanyang ideya. Alright. So, yun lang. Maraming salamat sa panahon na ibinigay niyo sa amin. Okay. So much, mentors and judges.